Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon ngayon pong Wednesday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po dito sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. At ngayon sa umagang ito ng Wednesday, ating patuloy na bigyang pansin ang ating tinatalakay tungkol sa mga disciple ng ating Panginoon. Sa umagang ito, ang ating pagbubulay-bulayan ay makikita natin sa 1 chapter 1, verse 46a, 49b. Ganito ang sinasabi, "May mabuti bang maaring magmula sa Nazaret?" Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Nathaniel, "Guro, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." So sino si Nathaniel, mga kapatid? Si Nathaniel ay isa sa mga disciple ng ating Panginoon. Ano-ano yung kanyang mga katangian, paano niya sinunod ang ating Panginoon? Una, si Nathaniel, siya ay mapanalanginin at palabasa. Yung sinabi ni Jesus sa 1 chapter 1 verse 43 na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos ay isang idiomatic expression na nangangahulugan na seryosong nananalangin at nagbabasa ng kasulatan. So, bilang mga disciple ng ating Panginoon, maging seryoso tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Magbasa tayo ng Bible upang tayo ay lumagok sa kaalaman sa pananampalataya at lumalim yung ating pagkakilala sa ating Panginoon tulad ni Nathaniel. Pangalawa, siya ay nananaliksik sa katotohanan. Tinanong ni Nathaniel si Jesus sa talatang 48, "Paano ninyo ako nakilala?" At nang mapag-unawaan, alam na ni Jesus ang tungkol sa kanya bago pa man siya lapitan ni Felipe. Naniwala siya na siya sa talatang 49, ang wika niya, "Guro, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng mga hari." So napansin natin, mga kapatid, na dahil sa palabasa si Nathaniel, dahil sa kanyang pananaliksik, alam niya yung kasagutan sa mga tanong at nakilala niya ang ating Panginoon. Pangatlo, siya ay isang taong tapat. Sinabi ni Jesus sa verse 47, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, wala siyang anumang pagkukunwari." Napakaganda ng katangiang itong na sinabi ng ating Panginoon tungkol kay Nathaniel, na nandoon yung kanyang katapatan at walang halong pagkukunwari. Napakagandang katangian ito bilang isa sa mga disciple ng ating Panginoon. Magandang katangian ni Nathaniel, gayunman hindi siya perpekto sapagkat siya ay nanghusga sa kanyang kapwa. Sinabi sa verse 46, "May mabuti bang maaring magmula sa Nazaret?" Ang tingin niya, lahat ng mga galing sa Nazaret ay masasama. That was a sweeping generalization. That was pure and simple prejudice. Ngunit nang siya ay sumunod at nagpasakop kay Jesus, siya ay lumaya sa kanyang mga kahinaan. So, bilang mga tagasunod ni Jesus, kailangang makita sa atin ang kaibahan. Kailangan tayong maging asin at ilaw ng sanglibutan. Kung ang iba'y nandaraya, kailangan tayong manatiling tapat. Kung ang iba ay naglalagay, kailangan tayong sumunod sa proseso. Kung ang iba ay nandaraya, kailangan tayo'y maging tapat. Kung ang iba ay sinungaling, kailangan tayong manatiling nanghahawa at namumuhay sa katotohanan. So bilang mga disciple ng ating Panginoon, makita sa atin yung kaibahan, makita sa atin yung pagiging alagad. Ibig sabihin na identify tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Nawa meron tayong natutunan sa buhay ni Nathaniel, isa sa mga disciple ng ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po
isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming natunghayan ngayon pong Wednesday morning. Salamat dahil kinatagpo mo kami sa umagang ito at muling inihayag ang iyong kabutihan sa bawat sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Nathaniel o sa pamamagitan ng iyong alagad na si Nathaniel. Marami kaming natutunan sa kanyang buhay. Tulungan niyo po kami na ikaw ay maging kami at sumunod kami sa iyong kalooban. Maramdaman namin ang iyong presensya. Makita na kami ay ilaw at asin ng sanglibutan. Na na-identify yung pagiging tagasunod namin. Nakikilala yung pagiging lingkod namin sa pamamagitan ng aming patotoo na naiiba sa karamihan. Patnubayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Pinagpipray ko po ang araw na ito sa panimula ng clergy session ng Philippine Annual Conference. At ganoon din po, Panginoon, bukas sa pag-umpisa ng taunang konferensya annual sa nagaganapin sa Central United Methodist Church. Pangunahan niyo po ang aming minamahal na obispo, ang mga workers, ang mga laiko na magtitipon doon hanggang sa ito ay matapos, dakilang Diyos. At ikaw ang patuloy na panguna sa Holy Conferencing na iyon. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang desire at panalangin ng kanilang puso ay bigyan niyo po ng katuparan. Marahil lang iba sa kanila ay humingi ng magandang kalusugan, pagalingin niyo po sila. Marahil lang iba ay humingi sa kanila ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan ng mga obstacle, mga trial na dumating sa kanilang mga buhay. Tulungan niyo po sila. Marahil lang iba sa kanila ay humihingi ng courage, ng boldness. Tulungan niyo po sila, palakasin niyo po sila. Huwag niyo po kaming pababayaan sa kabuuan ng araw na ito. Ingatan niyo po kami sa mainit na panahon at nawa ikaw ang palaging maramdaman ng bawat isa sa amin. Maging ang lahat ng nanonood nakikinig sa mga oras na ito para sa aming morning devotion. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng morning devotion ngayong Wednesday morning. So, mamaya po ang start ng clergy session sa PACs na gagawin po sa Central United Methodist Church at bukas po ang start ng Holy Conferencing ng PAC. We pray po sa gawain ito sa panguna ng ating minamahal na obispo, Bishop Robinil Estrella, at nawa maging successful po ito sa tulong ng ating Panginoon. So, mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi sa mga darating pang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!